Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Response to a statement made by Senator Ping Lacson. So ito, viral itong post ni Senator Lacson na ito. Sabi niya, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Parang patama ito kay Senator Marcoleta dahil masyado daw madada. He is overly vocal, boastful, or aggressive. So he can create an image of strength through the noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Mabigat. Although wala siyang pinangalanan, lang mga binabasa kong comments, parang, I don't know, parang ang tinutukoy niya si Senator Marcoleta kasi palagi lang sumasalungat sa ginagawa nila sa Blue Ribbon Committee ngayon. Kita nyo, palagi silang nagsasagutan. So ito, to the rescue naman si Congressman Kiko. To the rescue. Okay. Sabi niya, response niya kay Ping Lacson. You underestimated the strength of the loud voice of the masses calling for justice. Do you honestly believe that you and Romualdez are stronger than the Filipino people uniting against evil? Patay ka ngayon. So, lumalabas, pabor si Congressman Barsaga sa pag-iingay. Actually, nag-iingay itong si Barsaga eh. Iingay doon sa loob ng kamera, meow, 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 meow. Viral yung video na nilapitan niya sina Sandro Marcos at Garin. Hello, Sandro, kumusta ang kaso ng tito mo? Huy, huwag kang ganyan! Garin, ay, hindi. Inatipa ko lang dahil yung cellphone niya tinututok sa mukha ko. Sabi naman ni Congresswoman Garin, palusot. Oh, maingay. Maingay itong si Barsaga. And I like him. In the same manner, maingay din si Senator Marcoleta. I like them both. Sila ngayon nagsisilbing boses ng mamamayang Pilipino dyan sa both houses of Congress. Pasalamat tayo at meron tayong Marcoleta sa Senado at meron tayong Barsaga sa Kongreso. So I don't know, itong sinasabi ni Senator Lacson na first time kong mamit itong quote of the day na loudest one in the room is the weakest. Ibig sabihin, ang pinaka powerful o yung may strength is yung tahimik. Ibig sabihin si Senator Lapid. Siya ang pinakamalakas sa Senado dahil hindi nagsasalita. Ang pinakamahina, yung mga maingay. Sinong maingay? Ayan o. Marcoleta, Alan Peter Cayetano, mga maingay yan. Senator Bato, and kahapon, si Senator Escudero, nagsalita na rin. Grabe. Nakaka-excite na ngayon ang mga development sa ating bansa. Akala ko, after na may archive yung impeachment case ni BP Sara, sabi ko, mingaw na. Wala nang mapag-usapan, wala nang exciting sa political situation dahil maghihintay pa tayo ng February next year bago may mapag-usapang impeachment. Yung pala, mas matindi ngayon. Oh, nagsimula lang nung hamunin ni Congressman Barsaga, ang Speaker of the House, si Romualdez pa noon. Believe ako doon. Dapat imbestigahan din si Romualdez, siya yung number 1 dyan. Oh, and then sunod-sunod na. Nag-resign si Romualdez. Ngayon may Master Sergeant Orly Gutesa.
Nagsalita si BP Sara, sabi niya naniniwala siya sa sinasabi ni Gutesa. Nagsalita siya tungkol sa Okada, bribery, tapos illegal gambling, tapos ano mga post ni Attorney Guanzon. So nagiging active na ngayon ang political situation sa bansa, which is mabuti lang dahil palitan lang ng kuro-kuro, walang violence. 'Yon ang nakakatuwa sa atin. Ang mga Pilipino matapang lang sa social media. Nag-iiringan, nagbabangayan, okay lang sa plenaryo, nagsisigawan, okay lang 'yun. Basta wala lang sakitan, walang violence. Kaya, wag na nating itong mga makakaliwa, yun po ang tunay nating kalaban. Ang kalaban natin is korupsyon. Okay? Kaya lang, maliban sa korupsyon, yung mga makakaliwa gusto nila talagang manggulo. Sila yung nagbayad ng mga realista noong September 21, ang balita, 3,000 pesos kada realista, kaya magugulo yung mga kabataan. Yun, yung lumusob sa Malacanang, gustong lumusob at sunugin ang Malacanang. So, nabuking tuloy itong mga makakaliwa. Anyway, balik tayo sa issue is laban against corruption. Malakas ang boses ng mamamayan na ang ating boses sumasalamin, ang ating mga tagapagsalita. Walang iba kundi si Senator Marcoleta at Congressman Barsaga. Go, go, go! Fight, fight, fight! Marcoleta, Barsaga, hindi po tayo tatahimik. Mag-iingay tayo. Tingnan nyo itong pag-iingay natin. Oh. Biglang nag-announce si Senator Lacson, ipapatawag na daw, iimbitahan na daw si Romualdez at Saldico. Nung una sabi niya, hindi pwedeng imbitahan dahil interparliamentary courtesy. Oh, kinulit sila ni Marcoleta. Ngayon, announcement lang bago, pwede nang ipatawag. Si Saldico dahil hindi na siya kongresista, nag-resign, i-cite in contempt pag hindi mag-attend. Si Martin Romualdez, imbitahan lang, but I don't know, kung hindi mag-attend, baka wala lang. Baka pakitang tao lang yung pag-imbita. Let's see what happens. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon, livelihood assistance, patanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako rin dere sa kape ni Bae Paganan. Nag-aabuno sila, nagtinabanga sa pag-abuno. O mag-spray na pod kay naman og abono. So kani nga kape tag 25 ang isa ka punuan ani. O 29 na ni sila ka pamilya ang nakatanom. Yan ni Bae Paganan. So ang 29 ka pamilya, so nagkabato 14,550 na seedling. So dagan na gid ang yang sanga, nagduha na ni kabulan nga kape. So nindot gid kaayo kay dagan na yang sanga. So salamat gid kay sa Ginoo. Nindot kay ang turok sa kape.
So salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor og ilabi na sa nagatan-aw sa video. Og yan ni Bai Paganan nga kape.